Ito maganda din to, no? So may dalawa pa may dalawa pa pala ako. May dalawa pa pala ako. Okay. So ito trending din to, napag-usapan natin to. Actually napag-usapan na namin to sa The Big V kagabi. Oo, pati na content ko na rin to, pero babalikan natin to, no? Okay. So wait lang ha. Yan. So hello po kay Viola, kay Trining Lozano, kay Sir Joel, hello po, no? Si Rowena Sanchez. Oh. So hello po si Lone Drifter. Oh. Si Jerby Abadilla, yan. Okay. Hirap niyo akong basahin, sorry na, no? Okay. Yan. So mga kababayan, no, actually, ito medyo nakakatawa tong ginawa po ng hukbong ng pagbabago. So alam niyo naman siguro, no, kung ano yung hukbong ng pagbabago, no? Ito po yung partido ni Sara Duterte. Actually, ano ito, regional na partido lang naman ito. Hindi sila for national. Pero nakakatawa kasi dito mga kababayan, no? Ang dami po nag-apply na maging vice presidente ni Sara Duterte. 'Di ba? Kasi ayun po talaga yung plano ng mga bobong mga DDS na si Sara po gawing presidente. O hindi man ngayon sa 2028. So dahil nga po sa ganun pong pangyayari, pagkakataon, marami po nag-a-apply na maging vice presidente ni Sara. Isa na nga po dito si Escudero, si Amy Marcos, lalo na si Amy, si Robin Padilla, at saka si pa ba? Si Cayetano pa pala, si Cayetano. Oo, may plano rin pala maging vice presidente din po pala yan, no, ni Sara. Yun nga lang, base po sa Secretary General ng hukbong nagpababago, meron na po sila napipisel at winnable, no? Winnable. Si Marcolelat. Di ba yan, Sara Duterte's potential VP pick, Marcoleta, could do the job, sabi nga po ng hukbong nagpababago ito. Di ba? Kasi in the first place, mga kababayan, yung ginawa po si Amy Marcos na siraan yung kapatid niya, hindi po nakabuti sa kanya yon. Lalo po siyang lumubog sa lupa nun. Si Amy. Pero si Marcoleta, mga kababayan, tandaan nyo, Iglesia ni Cristo yan. Di ba? May ano yan. May fan base yan. May voting base po yan, si Marcoleta. So winnable, kung kukumpara po natin kay Amy Marcos. Sabi dito, tingnan nyo to, sabi dito. If Vice President Sara Duterte decides to run for president in 2028, di ba? So sabi dito, Senator Rolante Marcoleta could be a potential running mate according to a former Davao City Norte Governor Anthony Del Rosario. In an interview on Billionaire News Channel, no, Del Rosario, Secretary General daw po nagbabago. Ay, nahulog ang microphone ko. Sorry. Admitted that Marcoleta was the first person to come to mind when considering potential VP candidates. So ngayon, kawawa naman si Amy. Kawawa naman si Babalina. Kawawa naman si Cheese. Tingnan nyo, ang dami na po sinakripisyo ni Amy Marcos, mga kababayan. Para po sa kanyang politika. Binaboy po ni Sara Duterte yung tatay niya. Ni Amy. Ano sabi ni Sara dati? No, pag ako naasar, yung bangkay ng tatay mo, huhukayin ko yan, itatapon ko sa West Philippine Sea. Wala lang, tinawanan lang ni Amy yun. Tahasang pambabastos yun. Pero tinawanan lang ni Amy Marcos yun. Ano pa? Yung ginawa ni Amy Marcos dun sa INC. Sinabi sa kanya ng INC, sinabi sa kanya ng Iglesia ni Cristo, huwag kayong gagawa ng isang political na statement. Anong ginawa ni Amy? Nag-statement na political. Di ba? Siniraan yung kapatid. Ngayon, pati po yung voter base niya ng Iglesia ni Cristo, posibleng mawala. Kasi hindi siya sumusunod sa instruction. Pati po mga loyalista, nabatir din po kay Amy. So wala na pong voter base si Amy. Si Marcoleta meron. Lahat na po sinakripisyo ni Amy. Tanga-tanga kasi. Tapos ang ending pala, si Marcoleta ay vice presidente.
Kung kayo si Amy, no, ano kayo mararamdaman nyo dito? Actually, deserve nyo yun. Deserve nyo yun, mga kababayan. Kulang pa nga yan, eh. Ang haba-haba ng baba, sinungaling pa. Mahaba ang baba mo, ang baba mo, ang haba. Ang baba mo, ang baba mo, ang haba. Baba, 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 baba. Baba, 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 baba. Baba, 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 baba. Deserve niyo yun, mga kababayan. Di ba? Isa pa si Kiss. Di ba si Kiss, mga kababayan, no? Alam nyo, si Kiss Escudero, gumawa ng speech sa sa Senado. Nandun si Sara. No, binabanatan niya si Martin Romualdez. Di ba? Sabi ni Kiss, no, Sara, yung kaaway mo, tinitira ko, bata mo ako, ha? Tapos, nasira po yung pangalan ni Kiss Escudero dahil po binaluktot niya yung ibig sabihin ng fourth wheat. Nagalit po yung mga universities. Nagalit po yung IBP kasi abogado, di ba? Integrated Bar of the Philippines, nagalit din. Nasira din po yung imahe ni Kiss dahil po dyan sa pagtatanggol niya kay Sara sa impeachment trial. Tapos ang ending, hindi rin ikaw yung pinili. Si Marcoleta. Karma to, men. Sobrang laking karma nito. Grabe. Ano ba magandang pangalan kay Amy? Amy ano ba? Amy Duterte o Amy Lacson? So ito para sa hindi lang po nakakaalam, ito po yung interview nga po ni ng Secretary General nga po ng Hukbo ng Pagbabago. Tira nyo to. Saan na ba? Ito pala, sige. You know that VP Sara will most likely, or there were plans to do an impeachment again. Let's assume that she's able to pass that. And this is, of course, your personal opinion. No? Who would be the better vice president? If she decides to run for the president, who do you think would be her running mate? Grabe naman yung sandok. Sandok Amy Marcos. Sandok Lacson. Sandali marami na nag-a-apply nag-audition na di ba? Si Chis Escudero, si Alan Cayetano, si Amy, sino sa tingin mo ang, I mean, your opinion? Well, actually, the funny thing is, I was talking to my wife about this a few days ago. And she asked me the same question. What if she becomes president? She would have to choose from the Senate or from the House, right? The first person that I said was Marcoleta. Sobrang init mga bestie. Buti na lang nakita ko tong fan na to sa Lazada. From 1,500. May ads. May ads na po. Recorded na nga may ads pa. I think, I'm not quite sure. I don't know Senator Marcoleta. But I believe that he could complement Hindi ba pareho Sarah's silang style? No, but one of the functions of a vice president, and we know that you want to be vice president because to be a support to the president. Yes. I mean, that's ideal. Yeah. But in a campaign, that is not your main role. The main role of a vice president, and you would know this, Gov, no, is to be an attack dog. Yes, but we're not talking about the campaign. Marcoleta, aso ka pala eh. Kaya pa pala pinili, aso ka pala eh. Attack dog ka pala eh. We're talking about succession, di ba? But Marcoleta, I feel, would be good because he's an attack dog. Well, he takes too. all the attacks. Yeah. He absorbs all the attacks so that Sara Duterte can speak about her plans, her visions, and Marcoleta can take all the hit. Yeah. And rather defend in the same way that spokespersons take the hit. but that's a good idea. You think that's a good? But that was I remember my wife asked me that same question a few days ago. You think he'd be a good vice president? I think so. He has shown that he's. Bakit ganyan yung bilyonaryo, no? Puro mga DDS yung mga nandun. Kung hindi DDS, mga makagloria. Ito, nung sama-sama yung mga DDS dito. Di ba? Pero by the way, tignan na nga natin yan. Usapang lasing lang tong mga to eh. So, ito ang sinasabi ko mga babayan, di ba? So, ito na nga sinasabi ko nga, di ba?
Si Chis Escudero, ginawa na po lahat, pero hindi siya napili. Oh. Ganun din po si Amy. Di ba? Yan yung mukha ni Amy, oh. Di ba? Ano yun, oh? Alam niyo yung ano? Alam niyo yung pelikulang So? Napanood niyo yung pelikulang So? Si Jigsaw, yung manika, yung ganun yung mukha. Yung nakangiti, na parang clown ba yun? Yung kamukha ni Amy yung manika sa ano eh. Kamukha ni Amy yung manika sa So? Amy Mangusin. Pala, no? Amy Mangusin. Malamang, baka nga siguro, ano, baka mas kapatid niya siguro si Mangusin. Di ba? Oh, diba? I want to play a game. Kamukha niya, di ba? Kamukha ni Amy, no? Oh, di ba? So, yun mga babayan. So, actually, no, well, hindi naman po ako naawa kay Amy kasi kung ano man yung nararanasan niya ngayon, deserve niya po yun. Kasi, nakita niyo, di ba? Alam niyo naman yung nangyari. No? Ang gusto kasi palabasin kasi ni Amy, na siya yung ate. Siya yung taga-correct ng ginagawa ng kapatid. Ganun eh. Parang ganun ang gusto palabasin ni Amy na to the point na yung intention eh, hindi naman pala ganun. Lahat, na malinaw na po lahat ngayon na ang intention talaga ni Amy is politika. Simula pa lang mga kababayan eh. Obvious na nga po talaga na may ano yan eh, may inggit si Amy eh. Diba? Hindi kayo, sa tingin nyo ba? Ano ba yung rason kung ba't ginagawa ni Amy to? Kasi di naman kasi pwedeng gawin ni Amy yan nung wala lang, trip niya lang. Wala lang, mahaba lang baba ko, trip ko lang mang away. Hindi po ganun yun. Meron pong rason yan, meron pong motivation yan, ba't niya ginagawa yan.